Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yes, mga igala, mayong adlaw ka natong tanan og welcome din sa itong panaguban sa itong tulupadong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niyo Armando Feniquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Adlaw na kita karong Friday na gid, mga igala, no? Di na gid na ito ma-deny gid, mga igala, na ugma, mga igala. Di na mo makaingon na kuan na sa kadaghang nahitabo karon sa kalibutan, mga igala, no? January, pag matanim mo, January paghihapon. Bitaw, joke lang. Anyways, mga katambayan, no? Kamusta mo diha, no? Gitaligsik naman mo diha, no? Mag-iingon nila nga, kuan daw, ingon sa Pag-asa, mga igala, na kuan daw, kasi natin itong mga isolated thunderstorms, mga igala, kung nasa So, ay mga portions, no, sa tuang syudad, nga or sa Davao region na ulanon, no? Well, I hope, mga igala, okay ra mo diha tanan, no? Kay ingon po ba sa
unang duha ka adlaw sa feel ba Davao region ba sa Ulanon daw. Ay nako. Anyways, may galan nun dito sa kaning makasubo na balita sa kay namatay itong kagahapon sa kadlawon mga higala no. Tama ba ko? January 30 mga higala. Naay usa ka katong ba kanang vehicular incident mga higala no, or bangga diha sa may Al Castillo no, dos may Holy Cross. Ang magud ani mga higala involved is katong e-bike driver no, e-bike o kaning SUV. Kanang ilado nga brand na no sa mga SUV ganito ko Land Cruiser. Land Cruiser mga higala no. Kunasa kung ipakita nato ang mga higala, ipakita nato ang larawan karon no. Bungkag kayo nga tubangan pero ang lagput po daw ang daw based sa reports Davao City Police Office may higala pinaagi sa to ang Traffic Enforcement Unit no sa DCPO. Lagput yan mga 30 meters. Layo po, di ba? Bungkag siya. Although na speed limit na. So mo na lagi ni mga higala no. Actually nanay unang pahayagan na no si retired Colonel Junicio Abude may higala no ang labaw sa City Traffic and Transport and Traffic Management Office may kung City TMO with regards sa delikado gid ng e-bike mga higala. And tanawang e-bike nga disgrasya dili siya close cab no, so dali ra gid siya malagpot no. So mo na yung proposal no, mo na yung proposal mga higala no, pero sa taman no, pila pa kaingon ani ang madisgrasya mo tabok di sa highway na babay mga sakyanan ba yan kusukay padagan no. Porque kay katanaon lang ang luag kusukay padagan ang siste unaan subo kayo. So anyways may higala atong balikan no ang nahimong pahayag no ni City TMO head mga higala Junicio Abude regarding sa aning ginatawag na tong e-bike no nga karon nanay sidecar pamasaheroan na ato paminawon mga higala. Nga nag-come up og idea karon nga instead nga e-bike lang ang mga supplier karon doon na siya sidecar. Nahulog na gyud siya nga buo ang maong e-bike. So kung ang e-bike is allowed siya, e-bike lang wala siya sidecar, allowed siya. Kay naman tay gitawag nga Light and Mobility Vehicle Ordinance. Apil gani dihatong scooter. Apil ang scooter diha nga pwede siya mo traverse. Ang e-bike parehan lang gyapon na siya sa pedal ng bisikleta. Pero kung gigamit na nimo pamasahero nanay ang atong opisina sa sistemo naghimo dayon og proposal for the total ban of that e-trike nang tawag nato diha. No, total ban. Now, ang uban, siyempre, panginabuhi. Dagan ang mo request nga naa na sila, nakapalit na sila, unsaon siya. Now, ang katong among proposal nga gihatag sa council for the crafting of ordinance nga iban gyud ang e-bike. Nganong gusto ko iban? Kay ang e-bike man gud is mudagan siya og 30 kilometers per hour. Okay, open siya. Mura siya payong-payong. Whereas, ang mahimong competition siya sa atong MTH, ang atong motorized tricycle for hire. Correct. Nga doon na sila MTOP, na sila driver, naka-close cab siya, nakakuha siya sa prototype body. Pero ang e-trike is wala gyud. So muna, since nga doon ay request, na kung pwede, katong naan na siya, sa dapit ang pwede ma-allow siya, naatay ordinance sa pedal-operated tricycle. Naay conventional, naay unconventional. Muna, ang katong among proposal, among gimodify.
nga kung gusto gyud ang tanan mga barangay nga dunay e-bike sa ilaha nga pwede nila i-allow ang e-bike is dapat amin nato tong atong ordinance sa pedal operation. Ang katong pedal is motorcycle conventional, ang kining pedal kining e-bike is pwede siya mahimong ang conventional provided ang akong gisulti dito sa among proposal, provided ang driver dunay license. Ikatduha, dapat close cab. Kay mudagan man siya kusog. In kaso makabangga siya, tilapon man gid ang iyang kwan. Kita ninyo tong sa may Eden, close cab pa siya. Naka-backride, nabangga lang niya ang iro. Lagpot gani siya, naka-close cab pa to. How much more kini? Muna ang proposal. Kaya nga naman, dili lang nato kwan ni siya, kining transparent ta. Nga naman yun, nga kining e-bike, wala sila license. No? Wala sila rehistro sa LTO, kaya wala pa man nag-rehistro, dapat rehistrado na siya. Diba? Kung sa ato na, mag-cross sila sa kalsada, mugamit sila kasala, that is liability. Liability. Diba? Okay ang atong pedal operated kay naana sa ordinance ang atong pedal. Ang problema, kay gusto nila sa mukumpit mo nang digid ko musugot. Kay kung ako ang dunay operator ko sa motorized tricycle for hire, taparan ko og e-bike, asa man mo adto ang pasahero, dito man gyud sa e-bike kay nga dali ra pa sila makalakaw. Pwede sila mo tudog isa. Mo nang dili ko kusugitan na pud nako katong mga legal nga dunay MTO, kuy katong motorized operator temporary operators permit para maka mo manay imong prangkisa para makapamasayro ka og imong kwan sa tricycle. Muna nga kung munang stand sa atong opisina nga dapat kung maapil man ang e-bike o e-trike diya sa atong operation, tugutan siya, dapat close cab na sa driver license registrado. O once nga mutraber siya sa National Highway, na ay pipila lang ka apprehension or 3 successive apprehension, dapat dili na siya ma-release. So, mga ito mga igala, no, ang pahayag ni retired Colonel Junicio Abude, mga igala, no, ang labaw sa City Traffic at City Transport and Traffic Management Office. Di na po dapat, mga igala, integrated office na sa transport, mga igala, no. Yan lang City TMO. Anyways, mo lagi na, no, panginabuhian, mo gina siya perminti ang kuha na to, no, pero mo lagi na lagi. Kana nga panginabuhian, kanang na risk taking po na nga panginabuhian, no. So kabalo manggid ka nga, delikado mo diha sa highway. Mo na pagyapo ka, wala ko naga victim blame ha. Ang pala nga is napabay mo sunod. No? Pwede mo na to ni maiwas. Mo bitaw dili ko mingon og disgrasya na, no? Kay nagkabalo na mo sa ang risk. No? Both sides si e-bike kaning e-bike sa mga musunod pa. Si e-bike kabalong delikado mo diha kay kanay imuhang kan gaan ra kayo. Na pagkikida na pasahero may na lang wala to na apilog ka kwan although naangol sila. No? Tabok mo diha. Ya kabalo mo sa ang risk mga igala, no. Nga pwede mo mabanggaan diha, no. Same with the SUV ha. Same with the SUV. No? Paspasi ka mo padagat, tanawa. Bungkag ang atubangan sa imong sakyanan. Di ba? So, dili na siya disgrasya. It could have been prevented if you follow, no, the traffic rules. No? It could have been prevented, no? Okay, ako, di ko mutuo nga kung nara siya sa tama nga kung nga 60 diha nga lugar, ingon ato, may tabo siyang sakyanan. Enkwentro lang niya ang kwan, enkwentro niya ang e-bike. Di ko mo to. Kung i-follow niya ang 60 nga kwan dara speed limit diha sa mga lugar, siguro mingon siya makakabalo kay wala ka nang drive. Pero yung ato kabungkag, and then 30 meters ang gilagpot sa e-bike. No? 60 pa ba na? I don't know. I don't know physics. No? I don't know physics. No, so
siguro, lesson learned na ni sa to ang tanan, no? Kamo mga naga-drive og e-bike, mato pa mo highway. Tapos nga ng orasa pod mga higala, daghang mga SUV nga kusog yung padagan pod. No? Anong orasa? Ambot, dali ba? Or sa ba? Ay nako. Well, yung disgrasya. Hindi na disgrasya. Kaya it could have been prevented if we follow. Mawag na ako ang conduit. Mawag na ako ang kining conduit, contention yun. Kung nisulod ka, dili may ngun ana. Anyways, mga higala. Dito sa sabi. Balik kita humaan sa itong mga balik lang kita mga higala, no? Humaan sa itong mga importanteng pahinumdum ning ato si Dianan. Yes, mga higala, balik kita din sa ito panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga higala, no? Anyways, karon panahon na no, lami kayo magkuan, no? Patapos na ang January, so pwede na tamo kuan, pwede na tamo maglag-lag, charing. Bito ay, pwede to maglag-lag kung natay kwarta. Bito no, pero anyways, kuan na karon no. Dinhi sa tuwas Davao City may gara, especially sa Davao region may gara no. Dagan-dagan na tong mga pwede nga mga international flight, kuan may gara travel mga gala no. Nga mga to ano kay daghan naman po mga international direct flights no. Gikan sa tuwas sa Davao City. Padulog sa ubang lugar no, like wala na naman Singapore, Hong Kong, naman Australia, sorry. No, and then itong bag-out, no, itong Thailand, mga higala, no, so daghan na mga nindot nga to, ano, parta na like kulang, no. But anyways, mga higala, no, ang paano, nagihapon tayo ko, no, top gihapon nga destination din, no, kaning Japan, mga higala. Japan pa lang ang Japan lang ang sakalam. Abi na ko kanang Korea pero murag nag-die down sumala pa mga higala, die down man daw ng South Korea karon mga higala. Kay tungod wala lang, medyo for the hype lang. Pero ako matugyapon ko kay ko ginapangutanan ako ng Hallyu visa. Hallyu visa gina mga higala no. Ako ginakuan pero kung gusto tan-ag kanang tan-ag kag show or concert dito sa South Korea. Mo gina ko marag hindi mo siya pangandoy, pero somehow gusto na ko ma-experience, no? Well, patog ticket sa Waterbomb Festival gani dito sa Manila, mga higala, no? Nagkaking mga K-pop artists nga mato dito, pero basig malula ko kay katuman ng kaysa, natagam siguro ko katong Billboard main stage, mga higala, na mo to alas 3 kadlaw ng concert, no? Mo to concert. Music festival naman to. Anyways, mga higala, last time no atong kahinabi no sa kaning pep talk diha sa SM Lanang mga higala no kining presidente sa Travel Agents Association may kulo I think sa February karong February may higala ipahigayon ang kaning Davao Mega Travel Sale mga higala no, so daghang mga destinations pero mo ni hang ako ang pakiginabi sa no yang advice mga higala no sa mga gusto mag-travel especially sa Asia no mo ni hang mga tips na gihatag niya sa akong pangutana siya kung unsa man na no ato paminawan si mga higala president sa Davao Travel Agents Association mga higala walay lain Sir Gian Carlo Cagiat mga higala paminawan na to sa aming mga audience po. Tatanong namin, magkano po ba yung budget namin dapat na i-prepare if we book a tour or book a parang vacation po abroad? For example lang po, yung mostly na, yung top destination niyo po na Japan. Okay. There are two types of travel or two types of traveler. We have yung gusto may all-in package. And number 2 is yung semi-DIY. Semi-DIY is, sir, give me an airfare, give me a hotel, and airport hotel transfers. All the rest, in Japan kami na. Meron din yung, sir, gusto ko all-in. Airfare, hotel, tours, and everything. So, let's say all-in tours would cost around $1,500 US. All in. Breakfast, lunch, dinner, transfers, airfare, hotel accommodation, everything.
Meron ding yung mga, sir, transfers lang, hotels and airfare. Kami na bahala sa gitna. That's around less than $1,000. So let's say 40,000 pesos, more or less. Mga ilang days po daw yan, sir? Ang 40K would be 5 days, 4 nights. Yung all-in? Yung all-in, usually, they do coast to coast, Tokyo to Osaka or vice versa. Mga 7 days maximum yan. Yes. Sulit na, di ba? Sulit na. Yeah, sulit na. How about sa sir, sa other countries, like other areas in Asia, like China or... Yeah, okay. China is, it's not that expensive. Siguro mga 7 days in China would cost $1,000 or mga 50K. All in na yan siya with airfare, hotels, tours, yun, di ba? So all in na yun $1,000? Yeah, 50,000 pesos more or less. Yan yung ano. Kasi, okay, one thing na mahirap sa atin dito as Davaoenos, kasi unlike people from Manila or Cebu, may connecting flights. For example, nag-announce si local government of Cebu na next week, Friday, wala tayo trabaho. Cebuanos can easily say, punta tayo Taiwan, di ba? Punta tayo Japan. Kasi they have direct flights no? Manila din. Pwede, kakatamad naman ngayon, punta tayo bukas ng Taiwan. Pwede, anytime. Kasi they have the flights. Tayo, we have to prepare everything. We have to prepare our wallets, ourselves, di ba? And then the leaves. The leaves, di ba? So, I mean, being a traveler from Davao is no joke. No? We have to, before the travel, we have already spent a couple of thousands na. Before we travel, we spend, let's say, application for visa, di ba? Application for, katakot-takot tayo dito. That is why Davaoenos, they don't mind paying an expensive tour as long as everything is arranged. Dito ka lang makakarinig sa taga Davao, mga Davaoenos, grabe. Dito ka lang makakarinig na, ma'am, your hotel is just let's say, your hotel is just in front of the bus station or in front of the bus that will bring you from the airport to the hotel. So, tawid ka, yan yung hotel mo. Ang gusto ng taga Davao, hindi. Gusto ko, sa hotel talaga yung baba. Ganun ang taga Davao. Reklamo ang mga tour operators yan. Sabi nila, wow, that's expensive. They don't mind. My customers don't mind. So, ganun ang arrangement na gusto ng taga Davao since parang nabasa ka na, maligo ka na lang. Di ba? Parang ganun. And it's fun. That's why here in Davao, it's very difficult if you book it yourselves lang, or the airline, or ganyan, without the guidance of, the travel agents. Last na, sir, may I know, sir, no, if approved na, about sa update doon sa tinatawag na Hallyu visa sa South Korea? Hallyu is like parang you tour the behind the scenes ng mga K-pop we are not really familiar with Hallyu, pero yung Korea e-group visa, we are familiar with that. No more documents. So if you are if you will be traveling as a group, wala nang mga dokumento ibibigay, e-visa na yon. Yun yung Korea e-visa na tinatawag. Kasi yun yung sinabi na parang mas para mas madali daw yung application daw if you are going there for a concert or for a we have to check on that or a show doon sa South Korea. So hindi pa namin, because usually people from the Korea tourism, they are updating us with that. So currently, ang pinaka sikat na visa na binibigay is yung Group E-visa. How about traveling in South Korea, sir? Kumusta po yung parang yung
yung nagta-travel doon, marami po ba dito coming from Davao City? Honestly, nakalimutan na nila. Nakalimutan na ng traveling population ang Korea. So, parang Parang, marami. yeah. Pre-pandemic, I know, marami tayo pupunta. Yeah, K-drama, alam mo yun. Pero ngayon, napalitan na kaagad. I mean, in a span of 2 years, nakalimutan na nila lahat. Japan, lahat, di ba? So, they are more... Roam around Davao City. If you can remember, before pandemic, a lot of Korean restaurants, Korean mini-marts, di ba? Yes. Lahat ng kanto meron. Ngayon, check, ano na ang meron? Japanese. Yeah. So last na lang, so how about sa Europe po, sir? Magkano kaya yung possible na magastos ng isang traveler? It's about $2,500 yan siya. Malaki. Yeah. Malaki. Pero because maraming involved eh. Visa, tapos domestic flights mo from Davao to Manila, and then of course tippings. You are spending euro doon, so i-convert mo yan into peso. That's really expensive. 2,500 is around 8 to 9 days lang yan sa Europa, pero that would be from Italy all the way to France. Okay. Lasa, ano po yung dapat i-prepare sa if they have plans po to travel either in Japan, China, South Korea, or in Europe? Make sure you have your passport, of course. Make sure your passports are up to date, hindi expired. And then make sure if you plan to go to Japan or any countries requiring a visa, that to prepare your documents, financial docs, your profession, dapat lahat yan. Up to date lahat yan, ITR, para mabilis yung proseso ng visa. Kasi ngayon, they're craving for visa destinations. Kasi nga, upgraded na, level up na kaagad yung passport mo. So, it's your gateway to the world. So, yun. Okay. So, mao to mga higala, no? Ang pahayag ni Sir Giancarlo Kagiyat mga higala, ang presidente sa Davao Travel Agents Association mga higala. So, mao to ang iyang giingon, no? Well, gusto ko mo sulay na gyud mga higala, no? Kanang international travel na gyud mga higala, no? Nga kanang laag ang purpose, no? Kanang dili kay nag-international travel ta mga higala para magtrabaho. Inumdum ko kato nag-Singapore ko mga higala nga nag-Singapore ko last time, no, para mag-cover lang usa ka presko, no, presko naghapon. Pero si Singapore lagi na mga higala kanang medyo tawagan medyo kapoy kung trabaho yung mga to, mag-relax punta, no, pero ala sila kapoy na daw gihapon ka mga higala kung magkuan ka, no, kapuyin gyapon ka mag-international travel ka tapos tama-tama rin mo kwarta. And anyways, well, it's an experience, no? Kaysa naman ang sige kanang mga higala nun ay kanang ba, no, nga sige palit og gamit mga higala kadugayon matambak na rin yung balay. Mas mas better po mga higala na magkuan po maggasto po ta for travel, no? Para natay kung itambak po ng mga memories sa itong kinabuhi. No? Once in our life, mga higala, nakaabot ta ng lugar, naka-experience ta silang kuan, na-witness na ito ilang kultura. Nga dili lang ta puro diri sa kuan ba, no? Kay, kung baga, no, kung sa eskwela, pag eskwela pa ba, no, kung diya na ka nag-elementary, high school, college, nag-masteral na po kada, nag-doctoral na po kada ang eskwela, makakuha ng inbreeding. So, dili siya makapromote o growth sa ato ang pagkatao, no? Mo na mga higala na kasagaran sa mga mga tao nga wala gigawas-gawas o wala laglaag mga higala sa bisan asan lugar, or we just pwede sa nato kuan nato sa tong local mga higala. Medyo close-minded kayo or kuan ambot daghan sila mga reservations na dili pod masabtan sa mga tao pod usahay,
no? Kay wala man sila lagla, wala man sila naka-witness, naka-experience sa naka-witness og kanang laing kultura kung paunsa sila unsa ang ilang way of life. Like unsa ilang philosophy silang life. 'Di ba? So kung pero ang kuno na maglaag ba kung maglaag ba dayta sa laing nasod ato pa ba ng pansinon, 'di ba? Ato ang unang pansinon ang una diha ang shopping, kaduha ang view, kung Instagrammable pa. May katulo pagkaon, mora man na. Daw, pero well, mas nindot pud nga natin ma-witness na kaning kultura pud no para nabuti other perspective sa ato ang kinabuhi. Anyways, may galaw na gid kong oras ang harang sa tibuok pwersa sa DXRP, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga higala. Ako yung nakauban Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod na usab, daghang salamat o maayong buntag kanatong tanan buntag. Maayong hapon kanatong tanan og mosunod na ang sige ni, sunod na ang balitang pambansa.